Sama ko na lang din kasi nagkukwentuhan na lang din naman tayo dito. Ito yung pulis na nagsasabi, mga kababayan. Ayan. Ayan. Yan yung pulis. Ayan. Yan yung pulis. Yan si Fons TV Vlogs. Vlogger din palang loko. Fons STV Vlogs. Mga kababayan, yan yung sinasabi niya. May nakasagutan siya na isang pulis din. Nagsabi sa kanya, kasi nga daw, mabigat daw yung badge sa kanyang dibdib. Sinabihan siya na binabayaran ka ng gobyerno. Gobyerno ang nagpapasahod sa'yo. So, dapat, ikaw, pagsilbihan mo kung sino ang nagpapasahod sa'yo, taong bayan. Hindi yung iilang tao lang. Kung ikaw ay pro Duterte, sige, pro Duterte ka. We respect your decision. Pero hindi pwedeng nasa kanya ang loyalty mo. Sabi niya, kung gusto mong ganyan, idi tanggalin mo yung badge mo, isurrender mo yung baril mo, mag-resign ka. Ang sabi niya ganon, hindi. Bakit naman ako magre-resign? Gagamitin ko ito, sabi niya ganon, to overthrow the government. Aba, mga kababayan, yun ang sabi niya. To overthrow daw the government. Bakit daw siya magre-resign? 'Di ba? Bulok yung pag-iisip, mga kababayan. Ang alam ko nakarating na rin yan kay General Torre. Tapos ngayon, dahil nga naglaro yung aking malikot na kaisipan, nakita ko, naghanap ako ng ano pangalan nito? Ayan siya, si Fontillas. Okay? Ayan siya, si Fontillas. Ngayon, may balita pala nung September, nakikita nyo ba? Ayan. September 5, 2021. Ang nakaupo pa niyan si Digong Duterte. Sabi dito, mga kababayan, the Napolcom found Master Sergeant Daniel Florendo, Patrolman Dalihes Gasiles, Arnel Puntillas, and Dante Fronda, and Patrolman Joy Flaviano guilty of grave misconduct. Okay, anong ginawa sa kanila, mga kababayan? Ayan ha. So, ibig sabihin, apat sila. Sila po ay hinatulan na madismiss sa serbisyo. Nagtataka lang ako kung bakit ang mga ito ay nakabalik pa bagkos meron ng ibinabasa kanila na madismiss na sila sa serbisyo. Hindi ko lang alam kung bakit nakabalik. Siyempre, mga kababayan, nakabalik ata sa tulong din ng mga Duterte. 'Di ba? Kaya nakabalik. Kaya siguro ganun ang kanilang kaisipan. Ano nangyari dun sa ano ko? Ayan o. Sabi dito, 4 trainees acts for ex-soldier slay at checkpoint. Meron ko naalala nyo, alam ko naalala nyo to bandang sa Commonwealth. The National Police Commission Napolcom has ordered the dismissal of a policeman and 4 police trainees for the killing of retired Army soldier Winston Ragos. Kung gusto nyo makita, mga kababayan, si Winston Ragos, i-search nyo lang sa YouTube, makikita nyo. Eto yan, oh. Kaya lang, may ano to ha, medyo papakita ko na rin. Pero liliitan ko lang, guys. Kasi bawal to kay YouTube eh. Baka tayo ma-demonetize dito. May ano to ha, liliitan ko lang. Hindi talaga pwede ipakita to ng ano eh. Liliitan ko lang. Ayan. Mayayari kasi tayo dito.
Ganyan lang. Para meron lang kayong idea. Pwede niyong panoorin yan sa YouTube mismo. Kaya lang di ko pwedeng ano hindi ito dahil hindi tayo mainstream media. Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong. Cheese Whiz, for the strength to do more. The Quezon City Police District or QCPD files a homicide complaint against Master Sergeant Daniel Florendo Jr., the policeman who killed former soldier Winston Ragos. The QCPD files the case Friday, April 24, days after Florendo shot dead Ragos near a quarantine control point in Barangay Pasong Putik on Tuesday, April 21. Meanwhile, Army Chief Lieutenant General Gilbert Gapay asks the National Bureau of Investigation for an impartial investigation of Ragos' killing. Gapay says the request is due to, quote, apparent conflicting claims of police operatives involved, witness accounts, and materials available from open sources, including video footage. Florendo and Ragos engaged in an argument in the area. The two continued to argue until Ragos tried to reach into a sling bag he wore. This led to Florendo shooting Ragos twice, which led to his death. Police say Ragos carried a gun inside his pouch. Witnesses and family members say it was just a water bottle. The incident triggers a public outcry, with critics calling Florendo's response overkill. Under police rules, law enforcers should ideally disable suspects, but President Rodrigo Duterte said in an earlier speech that cops and soldiers should shoot dead quarantine violators who threaten the life. Okay. Medyo mabilis no, pero papaalala ko, si Winston Ragos, mga kababayan, ay isang soldier na kung saan po parang lumabas siya doon sa kanilang kampo na parang may war shock. 'Di ba? So parang meron siyang mental disability dahil nga sa war shock. Ngayon, dahil quarantine, mga kababayan, alam nyo naman na bawal maglabas-labas yung mga tao, 'di ba? Itong mga pulis, itong si Pontanilla, yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung pagmumukha na yon, nasaan na ba? Nawala. Yung mukha ni Pontanilla na ito yung pulis na naghahamon na to overthrow daw yung ating gobyerno. Yan, siya yan. Nagbablog din. Tapos, ang ginawa nila mga kababayan, style nga ni Digong eh. 'Di ba? Bubunot daw dun sa bag, sa sling bag. Wala naman baril yun. Bottle of water, yun nandoon. Pero mga kababayan, nung upon investigation, pinalalabas nila na uhugot daw ng baril. May baril daw na nakuha sa kanya. Pero may nakakita ng video, mga kababayan, opo, viral yan dati, Joel Lopez. Tapos, may nakuhanan ng video na inilagay lang yung baril. Tapos, itong mga to, na-dismiss. Na-dismiss. Ay, inano ng Napolcom. 'Di ba? Yung tanim ebidensya, alam nyo naman kung kaninong style yan. 'Di ba? Para hindi sila mapagbintangan. Mga kababayan, hindi ko alam kung paano nakabalik ito. 'Di ba? Yun ang matindi. Tapos ang yabang-yabang. Papayag ba kayo na ang mga nakaupo ay ganito? Pero inyo gagamitin pa nila yung kanilang uniforme para i-overthrow yung current administration na gumagawa ng maganda. Yung current administration natin na ginagawa ang lahat para sa bansa natin. Maria Palisok, natatandaan ko na. 'Di ba? Hindi kasi natin pwedeng ipakita ng bawal kasi, guys. Nagde-demonetize to kasi dati nung unang-unang channel ko, kinontent ko to, red. 'Di ba? Yan ang matindi. Yan ang dapat aksyonan na nila ito. Kaya bukas, titingnan ako ng balita kung ito ba ay natanggal na sa serbisyo. Kasi ayaw nito umalis eh. Hindi raw siya alis, hindi raw siya magre-resign as police. Gagamitin daw niya ang kapangyarihan, ang uniforme para overthrow daw ang gobyerno. Tingnan niyo mga kababayan, utak biya. Ba? Sabi ni Xiaopei, napanood din niya. Opo, talagang sikat na sikat to dati, 'di ba? Yung si Winston Ragos, mga ka-GP Natics. Kawawa to. Biruin mo, ito yung tunay na talaga nakikipaglaban doon sa Mindanao.
na war shock tapos ganito yung ginawa nila. Ay mga pulis din kasi minsan sa totoo lang, dito ako nagtataka ha, bakit yung mga taong ito, paano ito nakapasa sa, doon sa mga sa screening para maging pulis ka? Di ba dapat, bago ka maging pulis, dadaan ka sa neuropsychiatric test? Mga kababayan, kami nga dati nung nagwardya, dumaan kami sa neuropsychiatric test kaya ako nga nakilala si General Torre dati 'Di ba nung nagwardya ako bago ako nag-call center? Kasi doon, titingnan kung ikaw ba ay may behavior na hindi maganda. Kasi ito, pag ganito, madali siyang maimpluwensyahan, high ang emotion, mga ka-GPnatics, delikado ito. Dahil pikunin At saka may pinupuon. Kapag ang tao, sila po ay madaling mapikon, asar talo, at mainitin ng ulo, hindi dapat ito ipinapasa diyan sa screening para maging pulis. Hindi ko lang alam, mga kababayan, ano ba to? Merong kakilala? Merong backer? Kaya nakapasok? Kaya nailusot ang neuropsychiatric test nito? Yung mga taong ganito, sa bagay, sabi nga nung iba dyan, ewan ko kung totoo, pero sa nakikita ko, kahit yung pumatay ng maglola, di ba? Yung magnanay pala. Natandaan nyo yon sa Tarlac? Yung gawa ganun, tas binaril-baril niya. May problema rin dun sa ganun yon. Oh, paano sila nakakapasa bilang isang pulis kung mainitin ang ulo nila? So, madaling sabi, itong mga ito, it's either may backer or ganun. Di ba? Kasi ang neuropsychiatric test, matindi ang pagdadaanan yan. Doon pa lang malalaman nila kung may problema ka. Pero syempre, kapag dumaan sa ganyan at or may backer, hindi natitingnan yan. Oh. Sabi ni Maria Palisok, ganyan naman ang kalakaran. Meron talaga. Di ba? Sabi ni Elena Capastrino, sabi ni Duterte, pag wala na sa serbisyo, si General Torre, kakasuhan siya, sabi ni, sino magkakaso? Si Digong? Pag wala na sa serbisyo si General Torre, si Digong baka wala na dito sa mundo. Diba? Ilang ilang bulati na lang, pipirma dun Maria Palisok, asan na pala yung pulis na yon? Sino po? Yung pulis na namaril sa Tarlac, patay na din. Pinatay sa kulungan. Patay na rin po yon, pinatay sa kulungan. Okay? So, hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat po at talagang inaabot po tayo ng gabi. Thank you so much Sabi ni Maria Palisek, oo, sabi ng mga anak ko. Ano to? Oo, sabi nga, mga anak daw. Ang alin? Xiaopei, parang si Sara pala yun, pikon. Kung si Sara yun, parang pikon, parang si Duterte din yung nagtanim ng ebidensya. Kaya sila na-dismiss. 'Di ba? Tapos, nagulat ako, ba't nakabalik pa to? 'Di ba? Bukas nga hanapin ko kung paano to nakabalik Titingnan ko rin kung kaninong time at ano bang nangyari sa kanila. Kasi Napolcom ang Napolcom yung nagsabi sa kanila na ito ay dismiss. Ayan sabi dito, the Napolcom found Master Sergeant Daniel Florendo, Patrolman Dalihes, Gasiles Arnel Puntillas, Dante Pronda, and Patrolwoman Joy Plabiano. The commission finds all respondent culpable of 3 counts of grave misconduct and meted with the penalty of dismissal from the service. Napolcom Vice Chairman Vitaliano Aguirre II said in a text message yesterday citing a Napolcom resolution. Aguirre did not go into details on the pieces of evidence that probe the police officers were administratively liable for Ragos' death. Hindi pinakita yung details pero dinismiss.
The former soldier's mother, Marlene Ragos, was the one who filed the administrative complaint against the police officers. The NAPOLCOM, an attached agency of the Department of the Interior and local government, has the authority to summarily dismiss erring police officers. Ragos, who had post-traumatic stress disorder, was shot by Florendo at a quarantine checkpoint in Barangay Pasong Putik on April 21, 2020. Florendo shot Ragos after the ex-army soldier appeared to pull out something from his bag, pero yan ay plastic bottle lang daw. Police earlier claim a .38 caliber revolver was found in Ragos' bag. Tingnan nyo may ano na nga siya, may stress disorder tapos magbibit-bit pa ng kalibre 38. Parang mga tanga, 'di ba? Mga kababayan, nakuhanan sila ng video. Huli. Okay. Ang magkakaso kay General Torre ang mga anak daw ni Duterte. Wala yun. Mga kababayan, nagpapaniwala pa ba kayo sa Duterte? Lalo kay Baste, sabi niya, sasampalin niya si General Torre. Hindi nga niya nagawa eh. 'Di ba? Alam nyo, unang-una si General Torre, nakita naman natin na nakabidyo. Kaya, pinalo niya talaga yung tamang procedure. Wala akong nakikitang doon. Wala akong nakikita na pagmamalabis. Wala akong nakikita, mga kababayan, na ginagamit niya yung overuse of power. Wala. Kaya, tingin nyo si General Torre, tanga? May camera, gagawin niya yun. Diba? Tsaka hindi niya ugali yun. Sabi nga ni Digong Sabi niya, you should have to kill me first before you can drag me to the Hague. Anak ng tipaklong. Sabi ni General Torre, that's not our intention, sir. Okay? Ang gusto lang namin, dahil ito ang inutos ng Interpol, kunin ka namin. Isakay ka namin sa eroplano, sa jet. Diba? Pero ang gusto ni Digong, magmukha ata siyang magmukhang Ninoy Aquino. Kaya nga Rayan, di ba? Hindi si Torre raw kasi, inis na inis sila kay Torre kasi matapang si Torre. Hindi kagaya ni Bato. Di ba? Naging chief of police, naging senador dahil lang kay Digong. Ganun lang yun. Anyway, thank you so much sa inyong lahat mga kababayan. Magandang gabi po at happy weekend kasi alas 12 na. Thank you so much. Happy weekend sa inyong lahat. Thank you, Mary. Ang pahala na ito. Ba't ganun? Putol. Yung nagpakulay thank you. Hindi ko mabasa yung buong pangalan mo, ma'am Pasensya na. Talagang naglolo ko yung yung internet natin. Ito nakita ko na. Mary Jane De Vera, thank you so much po sa pag-share ng blessing. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Kita-kita tayo bukas, guys. Bye. Ma'am Yuki, thank you, Rayan.